Natatandaan niyo po nung nagpunta po tayo sa South, nanguha po tayo ng mga funnel chanterelles o mushroom chanterelles o brown chanterelles. Napakasarap pong manguha. Kaya lang hindi na po tayo nakabalik dahil uwi po ka ng Pilipinas. Pero may nabalitaan po ko sa city center, may binibenta daw sa tindahan. Naku, paborito ko rin po yun. Napakasarap. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po oh. Grabe. Ang mahal po nito sa North. Magandang araw po mga kabayan. Balik po sa Pinilangan Lakbay. Ayan! Napakalinis po dito sa lugar po namin. May naglilinis po dito ng truck. At sa landscaping po may naglilinis, pinoblower po yung dahon para mas maganda pong tingnan. Samahan po ninyo akong pumunta sa city center. Tingnan po natin kung ano mga buburaot po natin. Ay, naway safe po ang lahat. Kapag gantong taglamig po talaga, nakakadry ng skin. Lalo na pag winter, kailangan po maglagay ng moisturizer para hindi po masira yung mabangis na utis. Kailangan pinipreserve. Ano sabi mo, kuya, pinipreserve? Di dapat lagyan mo rin ng asin para burong-buro na. Ayan, tapos na pong maglinis. Di ba, social? O talagang ni-spray po yung dumi sa kalsada. Pakaganda po dito, no? Makalinis. Ayan po mga kabayan, dito na po sa city center. Pupuntahan ko po yung nag-iisang mall lang po dito sa lugar namin. Jingle po muna ako. Pupunta po rin po nga pala ako sa second hand shop. Ayan po. Ito po yung nag-iisang mall sa lugar po namin. No choice. Ito po ngayon sa tindahan. Ito po yung tinatawag na funnel chanterelle. Naku, sarap po nito. 20 euro per liter. 5 euro. Isang ganto. Hindi na po masama. Medyo sa gubat libre. Yung chanterelle meron pa rin. Pero medyo dry chanterelle. 33 euro per kilogram. Bumili po isang peraso. Kasi mga finish mo kaibigan, invite ko po. Gusto po nila yan sa beef stew. Yan, dito na po ako sa second hand shop. Minsan may nakakita po dito ng iba't iba na valuable items. Minsan po gold, hindi po alam ng iba. Minsan sobrang branded na mga bags. Maghanap po ng bag para sa pag-travel po. Maganda na po, malilinis po nilalagay po dito. Bahal po yung maamoy kasi pag maamoy po tinatanggal po nila. Tapos na po ang mamili sa second hand shop. May nakita po akong branded na gunting. wala akong nakita. Magaling din yung mga mamimili doon sa mga that's branded. Nabili ko pong gunting, maniwala po kayo sa hindi. Ang isang peraso po may 20 euro. Nabili ko po ng 4 euro, may kasamang pambukas yung abrelata, magandang klase, branded din naman. Mukhang yung nag-rent doon sa yung per shelf po doon, nire-rentahan po. Mukhang malilinis talaga, magandang klase. Pakikita ko pa sa inyo mamaya. Pupunta na po ako sa bus stop. Madilim po panahon po kayo, maulap. Ganyan po talaga pag autumn season. Maikli na po ang panahon. Hindi na rin po tayo nakapunta sa sa may Mansanasan. Wala na. Naubos na po ng mga ibon. Sobrang busy. Sarap pa naman mga mansanas, malulutong. At pag pag fall o taglagas. Yan po nasa harap ditong City Hall, mga mansanas po yan. Hindi po sa aming mataas, yung maliliit yun. Pag fall, yung mga mansanas pag nalalagay, mas matamis. Ayan po yung ginagawang juice, mga cider vinegar, apple cider vinegar. Napakasarap. So dito, may sa bus stop, meron timetable. Yung bus number, kung ano oras darating. Meron ding app para kung tag-yelo, hindi kayo lalabas basta-basta maghihintay, di ba? Yung bungo nyo naninigas na eh. Hindi pa naman. So may app din po.
Ayan po mga kabayan, ito po yung mga pinagbibili ko sa second hand shop. Ito, kung bibili po ito sa shop, mga nasa 5 to 10 euro. Sa Pilipinas po. Yung temperature. Itong Fiskars, name po, Fiskars. Ano po ito? 20 euro plus. Kung bibiling po sa shop, ano po? 4 euro bili ko sa isang set. So, ito pang bukas. Ito pong pambukas, branded din po. Paderno po ang tawag. Stainless steel. Ang presyo po nito, pag binili ngayon sa shop, 27 euro. O, di ba? Alam ko po yung mga branded. Kaya, yung display kanina nakita ko, social yung pagkaka-display. Pero, namimili social. So, tanggalin na natin yung mga presyo. Madali naman pong tanggalin ito eh. Yung mga, naman po nila, mga nilalagay po nilang sticker sa mga binibenta. Kita nyo po gaano kalinis yung mga tinda. Madali pong tanggalin. Ito, napakamahal po nitong kunting na to. Bihira na po makakita sa second hand shop nito. Bago lang po yung lagay eh. Medyo maaga-aga po yung pagpunta natin. Tapos ito, napakaganda. Stainless steel. Bigyan na lang sa Pilipinas. Tuwid ko na lang sa Pilipinas. Dito na lang. Ganda. Kasi sa Pilipinas kasi may duty kapag rubber yung ganito o plastic, di ba nagkakarat? So dito na lang siguro. Ganda. Ang brand po niya Paderno. Paderno. Branded po talaga siya. Check nyo po sa internet. Stainless steel. O di ba? Jackpot. Ako po kaligayahan ko. Pag nakita po naman ganito yung kailangan ko. Kasi magunting po dito, medyo mapurol na. Ito po kasi sa Fiskars, meron po ditong panghasa. Kaya binili ko. Ito pong panel chanterelle o autumn chanterelle o brown chanterelle. Marami pa pangalan to. Isa po sa paborito ko po ito. Sa Bicol Express. Napakasarap po nito. Sa ginataan, sa chop suey, sa mga stew, yung masasarsa. Napakasarap nito. Para din po itong yung paglilinis parang kabuting saging. Pero yung lasa po nito, mahirap pong explain. Hindi po siya lasang kabuti. Parang lasang karne siya. Ibig sabihin ko, pag saan nyo hinalo po siya, hinalo nyo sa beef, medyo magiging beef po yung lasa. Opo, kasi ito, medyo bland po yung lasa po niya. Tapos pag hinalo yung chicken, maglalasa chicken, pati yung texture. Napakasarap po nito. Nung nanguha po ako nito sa South, naku po, sobrang enjoy po talaga ako. Ay, sarap ng kabuti na to. Ngayon po, popular sa South. Hanggang po ito? Hanggang January. Kahit na pumatabo na po ito ng yelo. Tapos pag natubo ng yelo, sa South po, may makukuha pa pong ganito. Yan. Luluto po ako ng stew. Ito po sa kanila, sa Euro, asin sa kapaminta lang po ang pampalasa. Pero kung sibuyas yan, pakuloyan po ninyo hanggang sa medyo matuyo. Pinagpalambot na po ako may bulalo para mas malasa po. Pag mga ganyan po medyo yung sarsa medyo natutuyo na, sa ko lalagay itong ating autumn chanterelle, fanner chanterelle o marami pong tawag dito brown chanterelle. Hindi ko po yan tatakpan. Kailangan po natin na mag-simmer. Pag-simmer po yung kulong dahan-dahan lang, ganyan. Ito yung tawag sa simmer. Yan. Medium low heat lang po ang apoy. Medyo
Palalantayin po muna natin yung kabote kasi pag tinakpan ko, yung aroma ng kabote, yung strong odor, kakapit sa karne. Yun po yun. So yan po muna natin ganyan. Palambutin lang po natin bagay yung karne. Yung karne. Lambot na malambot na po yung karne. Yung kabote. Kailangan lubog po natin sa sarsa. Diba? Pag kumakain pa sila ng mga ganito, meron po silang makukunat na tinapis o kaya yung mga French bread. Style. Napakasarap. Kaya soft bread o white bread. Napakasarap po. Hindi po yan maalat. Kalagay din po tayo mamaya ng patatas sa carrots. Ay, meron din nga po pala kung nilagay dyan ng bell pepper saka tomato paste. Kung wala kang tomato paste, ginagamit po talaga nila dito yung hinog na kamatis. Siya nga po pala, yung kabuti po na yun, wild po yun. Hindi po din nila nakupulture dyan ng mga penny ban. Tulad po niya, wild po yan. May mga nangunguha po, binibenta po sa company. Minsan, merong company na nagpapadala po dito from other countries, seasonal workers, nanguha po ng kabuti sa berries. Lagay na po ako ng patatas. Saka carrots, pagsabay na natin. Yan. Maglalagay po kayo ng carrots saka patatas sa inyong stew. Hayaan nyo lang po nasa ibabaw kasi pag napunta sa ilalim malalabog. Gusto ko po sa stew yung ganyan, yung masarap yung texture ng carrots saka patatas. Hayaan nyo lang po na low heat. Tatakpan na po natin. Medyo palalambutin po natin yung patatas sa carrots. Ayoko po masyadong malambot yung sobrang lapon ng sarsa. Basta yung makakagat po ng maayos. Ayan! Ito po yung sinasabi ko. Malambot na malambot ng karne. At yung patatas, malambot po yung pakikita ko po ha. Ito po yung gusto ko. Ayoko po naman sobrang lambot yung labog na. Yan. Ready na po yan. Yan po yung gusto ng mga finish ko pong kaibigan. Pupunta pa sila mamaya. Titikim lang po tayo, hindi tayo magmumukbang. Kasi bago ko umalis, pinagluluto ko po sila mag gusto nila para pagbalik ko, bago magpasko, pagkatapos ng Pasko, marami regalo. Hindi, in-advance na po nila yung mga regalo. Kaya na-advance ko na rin yung pagluluto. Tikman na po natin. Ayun po mga kabayan, tikman po natin. Bago pa tayo magbasa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyayang binigyan po sa amin sa araw na ito na may bawat isa po ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat po sana may pinagdadaanan, may sakit, may problema ay gumaling po Panginoon. Ano po, bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang isusapin. Nandun po sila kumain. Ayaw po nilang masyadong maalat. Alam ko po yung mga panlasa po nila. Kapag may konting spiciness, medyo hindi nila gusto kasi hindi naman po lahat dito gusto po nung manghang. Kaya ito po, asin, paminta, bawang, sibuyas, bell pepper, tomato paste. May laurel nga po pala ako nilagay. Tapos yung karne, pilalambot ko po muna. Pinakuloy ko muna. Yan. Muna natin itong karne. Sobrang lambot. Natutuno sa bibig ko. Yung patatas, itong mushroom. Yung po yung sinasabi ko. Yung mushroom, lasang baka na rin. Kasi kung ano po yung lasa kung saan nyo ilalagay, ganun din mga lasa ng kabuti. Ang sarap. Tama-tama po ito sa tinapay. Pag lumabig pa po ito, medyo lalapag pa yung sarsa. Okay na po. Darating na po yung mga kaibigan ko. Bago po tayo magtawas, pasalamatan po natin ng Panginoon.
Panginoon, maraming salamat na lang po. Sabihan binigay po sa amin sa araw na ito. Tawag bawat isa po mas mahalin po kanilang mga mahal sa buhay, lalo na pong pamilya. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ala ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat ang sa inyo oras na ila sa pinilang kalakbay. Basta lagi ba tayong positive vibes, good vibes. Naku! 8 days na lang po, Pilipinas na tayo. Basta lagi ba tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lang yung araw. Laban lang!